So okay guys, welcome to another episode of Polarides. Wait, may kulang eh. Another day, another life. Welcome to another episode of Polarides. Makisipin nila ng papagasrit to. Kapan? Kala nila mag-ano, hingi pang resibo din. Pala, ito pa pala. Okay guys, I'm gonna talk about something new. New about for this channel. And si Star kayo may bagong bling bling na naman, no, mga brothers, no. Ngayon, wait lang, hangin lang muna kasi putya na yun, flat na naman eh. We're going to talk about the camera angles for your motovlog. Ay, roll the intro nga pala. Ha! So camera angles mga brothers, no? Camera angles to make your motovlog more interesting for your viewers. I got a 3 mounts here, 3 different mounts, which is on the chin mount. Ito kung nakikita nyo ngayon. And dito sa isa, sa may baba, na naka-point dito sa may shifter. And introducing to you guys the newest addition to start, this ball side mirror mount, courtesy of Gear House. And thank you so much Gear House for letting me test this awesome product of yours. And nanghiram din ako ng camera for this kind of review. Nanghiram ako kay Smash Adventure, and I'm using the GoPro Hero 3 Black Plus dito sa sa harapan natin to make a way different perspective naman na mas maganda, kasi yung yung GoPro Hero 3 white ko is dito sa baba, so bahala na siyang kumuha dyan. Then etong Hero 3 Plus Black is dyan, bahala ka na kumuha dyan. Shell! Making your motovlog interesting to your viewers, guys. Malaki ang role ng mga perspectives sa motovlogging. Being creative on your content is give more interest to the viewers. So, mounting for your cameras to make your viewers more interested in your content. Siyempre, yung content dyan, nandiyan pa rin yan. Make sure to think of something na, yun nga, mapupukaw yung attention ng mga viewers mo, no? Sniper 150 user, that is new. Camera mountings. First of all, if you are a motovlogger, you know the basic thing. Whether you're using a chin mount or side mount on your helmet, pwede nandito sa gitna ng chin or nandun sa may gilid ng helmet. Just like the other motovloggers place their cameras on their helmets, whatever their preferences is. Welcome to Mario Sabe, guys. Where the speed limit here is 60 kilometers per hour only. Ayan, basic thing ang chin mount and side mount dito sa helmet. Nandito yung camera sa may chin, and meron din dito sa side, either of the sides or the others is putting their cameras on the top of their helmet. Meron din sila nilalagay dito. Well, depending nga yun sa preferences mo. And the others is using a chest mount. Yan, nandito sa gitna. But for Polarides, I am using a chin mount, and as you can see on my previous videos that I am using a side mirror DIY mount na lang kasi yun natitilt up and down lang yun so wala. More on focus kasi ng front camera is syempre yun nakikita yung rider. Once you are a motovlogger in YouTube or Facebook, you are a content creator. Once you are a content creator, you are striving, or syempre ini-aim mo yung ganda na mga kuha mo dyan. Let's just say you don't have the equipments but you have a primary camera. Make the best out of it. Kasi yun, ako nagsimula ako sa GoPro Hero 3 white lang na noong time na yun maganda pa quality niya, pero but in time, as the time flies, nasisira na yung quality niya nagdaan na siya naninilaw na, gawa na yung lente nga may buhay din yan. You have only a one camera and you are using it on your motovlogging. Nasa chin mount na lang yan. Pero let's just say you have a specific content, or you have a content, or you have a episode na gusto mo naman na ilagay sa iba. Kumbaga paglaruan yung mga views mo. Angles pala, hindi views, parang yan sa YouTube. Placing your cameras with different angles gives your viewers an interesting field of view. Kumbaga parang sabi, uy, bago to yung ganyan. And probably you were asking to yourself, bakit ako ulit-ulit na placing your cameras in different angles will give your viewers
way more interest in your videos. Baka paulit-ulit doon. Kasi nga, hindi agad magsising in sa kanila yan. But in time, mag-ano to psychological torture to. Kumbaga, the more na sinasabi mo or paulit-ulit mong sinishare yung specific sentence na gusto mong iparating, tumatatak sa utak ng tao yan. So, innovate your content. Kumbaga na rin to itong part ng video na to is kumbaga stepping out on your comfort zone when in terms of content creating, because you are a content creator. Ano ba mahalaga? As a content creator, marami kang maiisip. Just open up your imagination, dudes. Yun ang marami saying, guys. Kasi sa totoo lang, sa isang content, marami ka pa mahihimay dyan. Ayan ang realidad ng content creator. Kumbaga, pagka nagamay mo na yung paulit-ulit na routine mo, manganganak yun magkakaroon ng branches yun The reason why Antipolo ang ruta na tinaka ko ngayon kasi dito malamig dito Makita nyo na, puro puno yan diba? So isa pa materes na rin yung ahon nito. Tingnan mo ngayon, nakala nyo nangangarera ako. And merong isang part dito sa Antipolo na na talagang cool. Dun sa may part ng Hinulugan Taktak, as in talagang sobrang ganda dun, dude. Ang ganda ng mga bangkayan dun. Ang baba na nun sa may rotonda ng Pabinangonan. Hindi tayo nagmamadali. Talaga nadadama lang natin yung kalsada Actually, pabalik lang ako babalik ako ng junction just to shoot for you guys. And I love you guys. By the way guys, thank you so much for the support. I love you all. Ito yung isa sa pinakamagandang parte ng Antipolo Actually, pag nag-shoot nga ako minsan, dinadaan-daanan ko talaga to. Isang beses, dinaanan ko to noon. Hindi ko pa alam, kumbaga nag-explore pa lang ako noon. Totoo lang, pag nagmo-motovlog ka, naghahanap ko ng mga spots and other places or routes na pwedeng ma-share. Kumbaga kasi hindi naman tayo lahat taga Antipolo, taga Marikina. So, what if namaligaw sila dito, di ba? Alam nila yung dadaanan ng pabalik dun sa gusto nilang puntahan. Itong daan na tinataha ko mga brothers, papunta to ng Antipolo town proper. Mamaya dun sa dadaanan natin is papunta na yun ng Binangonan and Junction and ayun, C5 extension. Terminal pala tong isa. Antipolo. Ayan, Antipolo town proper na yan. Inaaris na yun nandun sa may likuran Singid dito, singid dun. Kala mo din natuto. Ay, kung magmumukmuk ka sa isang tabi, walang mangyayari sa'yo. Move on guys, move on. Siguro after this banking, hanap tayo ng isang spot na maganda para doon natin may feature lalo na mas maganda yung ball mount side mirror for your action cams. Merging lane. Yan, ito na sinasabi ko sa'yo. Ayan, Taytay, Kayinta. Punta na ng Taytay, Binangonan yung daanan na yan. Pagbaba niyan, makikita niyo yung rotonda. Papunta yon ng Taytay, Binangonan. And speaking of Binangonan, lantek na LTO yan. Yung lisensya ko hanggang ngayon wala pa rin. So dito talaga mapapabangking ka sa mga sa mga daanan dito. Yun nga lang, ingat kasi may mga tumatawid. May pedestrian lanes Just be aware for the pedestrian lanes, guys. Kaya basta-basta na bibirit. How you feeling? How you feeling for the new view, by the way guys, yung perspective na yan, yung view na yan, yung wide, super wide na version na to. Ngayon lang yan. Mahirap lang ako ng camera. Okay, welcome back to the traffic. Reality check. Traffic! Yan naman, lalo't na mag-Holy Week. By the way guys, you're watching this video after the Holy Week. So malamang yung iba sa inyo nakabreak na sa kanya-kanyang bakasyon. Kung di pa man din kayo nakakabalik, well, ride safe and drive safe everyone. Ito yung isa sa pinakayokong daanan nila. Bakit? Talagang sobrang traffic dito, dude. Matid ka dumaan. Well, to give you better content. So habang naghahanap tayo ng isang spot para mas ma-feature natin yung ganda ng side mirror mount na to for your action camera. Tignan nyo, ang ganda ng view ng mga brothers,
Ay, imagine kung naka-sports bike na ako. Ooh, spoiler. And probably guys, you already watched the test ride of the KTM RC390, which is one of the options, one of the motorcycle that I am considering to buy for the future upgrade. Pero alam niyo yun, as the time flies, kumaga parang habang tumatagal tinagalog mo lang in English mode. Magbabago yung preferences mo, you know? Alam mo yun? magbabago ang preferences mo sa tumong brand and bike. Kumaga hindi ka mag-i-stick talaga sa isa yun ang ano ko ang say ko. For the past couple of days, I'm thinking for an highway legal na motor, pero may tiyanek ulit ako na isang motor ulit. Then, nagbago na naman yung preference ko. Alam niyo yun, I'm aiming for a 2019 model. Siyempre guys, kung magkakaroon ako ng chance, I will share it to you kung ano yung model na yun. Hindi ko hindi ko sasabihin muna. Gusto ko munang mahawakan mismo yung model na yun, yung unit na yun, bago ko ma-share sa inyo. I'm gonna check out for my camera if it's recording or not. Freaking hell, ang hirap maging motor vlogger, man. Lalo na pag di nagre-record ng camera, dude. That is totally sucks. Siguro pwede na dito sa Shell. I'm gonna stop at Shell first. Yan, pwede na dito. Lubak-lubak no? Pak! Tayo sa part na to. Yan! Nagre-record ka pala no? Ang hirap gawa ng content kapag alam mo hindi nagre-record yung mga cameras mo no? So, ball mount, no? Ball camera mount courtesy of Gearhouse. This is the best so far na item na meron ako ngayon. I'm gonna picture this and share it to Gearhouse. Banatan nga natin ng konting montage para since na naman nakikiayon ko. Okay din? 3, 2, 1, go. So, rating ko para sa product na to, no? Kasi ang sa akin, what really matters is the quality and syempre yung price. Isa pa yun, kung reasonable price yan. Quality wise, bakal yan. Itong ball na 2 balls niya, it is made of rubber. Bakal pa rin, bakal. By the way guys, itong tripod mount na to, it's sold separately. So, kailangan niya pang bumili niyan. Kasi ito lang mismo yan. Mismo lagayan niya lang. Isa pa kasi nga, kaya gusto ko to, yung quality nito, yan. Kailangan kasi higpitan niya talagang hindi nagbabibrate. So, alam mas ang dami mo ng accessories. Yeah, Gearhouse. Tatak Gearhouse no? So guys, I'm gonna cut the video now. Ang haba-haba na itong video nito. Probably this is a 20 minutes video na naman, more or less, I think. So guys, if you want to have a quality GoPro accessories or action cameras accessories, make sure to check out Gearhouse. That is facebook.com/Gearhouse by CPD. Ito na lang, sa description yung link yan. So thank you so much Gearhouse for this product to test today. So hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe to Polarize. If you're not subscribed to Polarize, make sure to hit that subscribe button and hit mo na rin notification bell na para updated ka sa bagong video sa Polarize. Ngayon napatingin ako doon kasi may NMAX So as always, see you in the next episode of Polarize. Ciao!